Sa Kapitolyo raw magpapasko ang nasuspending Cebu Governor na si Gwendolyn Garcia. Naninindigan si Garcia na hindi siya bababa sa pwesto hanggang wala pang resolusyon ng korte sa hiling niyang temporary restraining order. Nagkagulo naman sa Kapitolyo ng Cebu kagabi matapos harangin ng mga pulis ang anak ng gobernadora. May report si Lay Alves. Bahagyang nagkatensyon sa Kapitolyo ng Cebu kagabi matapos harangin ng mga pulis ang anak ng suspendidong gobernador na si Gwendolyn Garcia. Nagalit umano si Attorney Cristina Garcia nang hinga ng identification ng mga pulis. Who needs security, you or us? Because I don't have a gun, you do. Sa huli, pinapasok na rin si Attorney Garcia sa loob ng Kapitolyo. Nananatili naman sa kanyang opisina si Governor Garcia mula nung isang linggo nang ibaba ang 6-month suspension order sa kanya. Nanindigan si Garcia na di siya bababa sa pwesto. Naghain siya ng TRO sa korte pero wala pang resolusyon ukol dito. Sabi ni Garcia, sa loob ng Kapitolyo siya magpapasko. Our brothers and sisters in the towns, in the far-off islands have crossed the seas to come and see me, and at the gate they are not allowed to come and see me. Lalo namang hinigpitan ng PNP Region 7 ang seguridad sa loob at labas ng Kapitolyo. What we are trying to prevent is the entry of non-employees, supporters, which we think will be a problem for the police to manage or control once this number will get into uncontrollable numbers. Wala pa rin umunong plano ang pulisya na sapilitang paalisin sa Kapitolyo si Garcia. Kahit pa nananatili sa loob ng Kapitolyo si Garcia, ang Vice Governor na si Agnes Magpale na ang acting governor. Si Magpale ay kapatid ni Secretary to the Cabinet Rene Almendras. Si Magpale ay mula sa Liberal Party. Si Garcia naman ay mula sa United Nationalist Alliance o UNA. Nang bisitahin si Garcia ng mga leader ng UNA kahapon sa Cebu, kinwestiyon ng mga ito ang timing ng suspension. If it was indeed a suspension order, why go beyond the election of 2013? Yes, sir. Because he will be already out of office as a governor. There must be a reason for that. Itinanggi ito ng palasyo. Wala raw power grab. Ang suspension daw ni Garcia ay base sa ebidensya at statement ng mga testigo. Nilinaw ng palasyo na walang kinalaman si Almendra sa suspension order ni Garcia. Nagkataon lang daw na si Magpale na Vice Governor ang humalili kay Garcia. Malinaw na yung suspension na yon was a valid order at least until it's overturned by the courts. So, obligado din siyang sumunod sa batas. Hindi naman pwede yung kung ayaw mo yung naging desisyon, hindi ka susunod, no? That would lead to chaos. Lay Alves, GMA News.